Good morning na naman po sa ating lahat and welcome na naman po dito sa channel. So ayun, nagpapakain po tayo ngayon ng ating mga alagang manok. So ang pinapakain po natin sa ngayon is yung Icaramax. So iba-iba po yung pinapakain natin. Pag naubos yun is bibili na naman tayo ng mais and yung ready mix. So yun po yung mga pinapakain natin sa kanila para iba-iba naman po yung sustansya na pumasok sa kanilang katawan. So ito po yung itsura ng ating pinapakain ngayon. May pellets and may mga greens. So dahil po sa ganitong sistema ng ating pag-aalaga mga ka-agri, sila po ay talagang free range. So medyo nakakatipid po tayo sa pagbili ng kanilang patuka. And bumibili na lang po tayo ngayon para pag sa umaga at sa hapon ay meron tayong may pakain sa kanila. So ayaw kasi natin na hindi na sila pakainin, baka naman sa luwag ng ating area ay baka hindi na po sila bumalik dito pagka pinabayaan lang po natin sila. And ayun, nandito na rin po yung ating mga alagang pabo. So nakakatuwa, sana nga maparami natin sila. And itong mga manok natin mga ka-agri ay marami na pong nangiitlog sa kanila or may mga nangiitlog na. So ito ay naglilimlim na po mga ka-agri. Bali nag-start na po tayong makapag-produce dito sa ating bagong manukan. And yung isa mga ka-agri is sa dami ng paitlugan or pugaran, eh nakiano pa rin siya dito, nakisama pa rin siya. Pero okay lang naman yun mga ka-agri. At least pagka is lilimlim naman. And ayun, so napakaganda po ng sistema ng ating pag-aalaga ngayon dahil nga sa nakakalabas sila, talagang free range. And nakakahanap po sila ng ibang pagkain dyan sa galaan na kailangan sa kanilang katawan. So gaya po dito sa banda rito, pag minsan kumakain po sila dyan dahil nga may mga nahukay tayong mga uod and mga anay. So kinakain po nila yung mga agri. So yung anay po at mga uod is maganda po sa kanilang pangangatawan. And para na rin po mabilis silang or madami ang kanilang pag-iitlog mga agri. And kahapon is napakalakas po ng ulan dito sa ating area. So ini-expect po natin na malaki yung magbabar down dito. Kaya lang po, konti lang po. So sayang. Mas maganda sana kung malaking nagbar down para lilinisin na lang natin. And ayun, pagkatapos nilang kumain is unti-unti na naman silang gagala. And pagdating ng alas 3 ulit is babalik na naman po sila dito kahit hindi na natin sila tawagin. And dito, check lang natin itong likod ng ating tinatambakan. So ayun, nag-bar down na rin po. And maganda po yung kanyang pag-ulan mga ka-agri dahil nga po sa makukumpak itong ating tinatambak dito. So ang gagawin na lang natin is tatabunan natin ulit. And gamit po itong improvised na pang siksik sa lupa ay sinisiksik po natin para naman maging matibay itong ating tinatambak ng likuran. So sa ngayon is magbabar down talaga ng magbabar down yan, bababa yung lupa lalo na pagka naulanan. So magandang ano po yun para makumpak po yung ating ginagawa. So ayun, bali maglilinis tayo ngayon dito sa ating area dahil nga umulan, medyo maputik pag tayo ay nagbukay, pero pwede naman siguro sa area na to. Itong manok natin is pupuntahan pa tayong parang kulang pa yung kanyang kinain. So ayan, humihingi pa sila, bigyan pa natin ng konti. So napakatakaw ng ating mga alagang manok. So napakaganda po dito sa bagong area natin mga ka-agri dahil nga sa napansin ko ay hindi po sila masyadong kakasakit dito. So mag-iisang buwan na dito yung ating mga alagang manok. Hindi po kagaya dun sa ating unang area dahil nga po sa may nag-alaga po dati doon ng mga panabok na manok and nagkakakuraysa yung mga manok niya. So parang hindi po naalis yung virus doon. Pag nagdadala tayo ng manok doon ay wala pang isang linggo na nandun yung ating mga alagang manok ay nagkakasakit po. Bigla silang nangihina, bumabagsak yung katawan. So dito naman mga ka-agri, kung titignan nyo, araw-araw po natin silang nabibidyohan.
Actually, hindi pala tayo nakapag-video last week. So, lagi po natin nabibidyohan na kitang-kita nyo malulusog po yung ating mga alaga kumpara dun sa area natin, dun sa kabila. Actually, marami pa tayong manok dun sa kabilang area. Mga pure native na po yun, maliliit pa, and may dalawang malalaki na doon. Yung isang ulik pa, nangingitlog, kaya hindi ko muna dinala dito. And meron pa tayong dumalaga doon na malapit na rin mangitlog. So napakalaki po talaga ng diferensya dito sa bago nating area dahil nga sa wala pa namang nag-aalaga dito ng manok, particularly manok dito sa area na to. Although marami dyan sa unahan, pero mismo dito sa ating area ay wala pa po mga ka-agri. Kaya natutuwa po tayo dahil tignan nyo po yung ating mga alaga ay talagang malulusog. Masisigla po sila. So kung titignan nyo po yung ating mga bukha ng ating mga breeders ay talagang pulang-pula mga ka-agri. And itong mga Brahma natin ay matataba. So ito naka-recover na rin itong mga pabo natin mga ka-agri dito sa area. Ito lang ang medyo matamlay pero nakaka-recover na rin. Tignan natin yung pangangatawan. So ayun mga ka-agri, tumataba na rin po itong ating pabo. So sana maka-recover na sila. Nag-a-adjust pa kasi sila sa bagong environment kasi galing ng Pangasinan yung mga yan. So ganda na talaga tignan itong ating mga alaga mga ka-agri. So sulit yung pag-aalaga natin pag ganyan kasi sigla at walang nagkakasakit sa ating mga alaga.